Magtrabaho na. Mag-start na kami ng beam sa taas. Mostly na sa taas na kami ngayon. Wala na kami sa baba. Simula na kami ng installation ng rebar sa beam. Pero mamaya, tuturuan ko kayo kung paano yung splice na, no? Standard sa length splice ng mga rebars. No? Yan. Turo ko sa inyo ngayon. Ito, tapos na kami dito sa ilalim. Tapos na kami dito. So, lahat nasa taas na. Simula na kami sa beam niya. Sa first floor na din. Sa tengah, ya tengah. Betul bekasi ada tengah. Tengah lah bekasi. Naba mo, daw naba kide. Sige pa. Ito pang lansa na darwa. An. Bekasi lagi para to sa pati sa punta. Kulang pa rin eh. 1 to 1 dapat 1 to 1 o 1 to 3. Ay di bray lang. To medyo pa ang kabilya to, di ito siyam kabilog. Siyam kabilog nga kan. Ano ate ni mem. Ato na pang ringaw. Ya intro, gerai. Intro. An. Naba agit ba? Nabaan ng trade lang ano. Waran. Ha?
Lalang? Hindi na ako. Naipat na ba ang trade tanan mo? Ang trade tanan mo daan pa na ba? Daan. Sige. Hindi na ipag ko na. Hay. Nabaa. Aran. Pasidla to, angay mo to. Bangga na na ya. Di, dala lang. Nabagid. Gid. Hindi balance lang to. Maran? May martilyo, ada lang. Op. Okay na? Maran. Mulit kami ng nakala namin hindi pala. Plastering din pala yun. Ayun ba design lang pala niya yun. Ayan mga katrabaho, no? Kunin natin yung lap slice niya. Yung length niya. Yun. Nasa 85 tayo, no? 85 cm. Yung pagkuha kasi niyan is 40 times D. Ibig sabihin, pag 40 times 16 mm is 64 cm lang, diba? So lampas pa tayo, so pasok siya sa standard natin. Ito yung isa is 75, pasok din siya, no? Yun ang pagkuha ng lapping ng standard splicing natin ng reverse. So yun, may idea kayo sa lahat ng mga katrabaho dyan na hindi pa alam. So yun ang standard length natin, 40 times diameter of river. Okay, at saka depende pa yun kasi yung minsan may nakalagay agad sa drawing kung ano yung lap slice niya, no? Ayan, makakatrabaho, no? Ating na double check yung top elevation ng slab natin na made nila kasi yung maya bumaba yung beam natin, saka mahirapan tayong umabol ng steel bar para sa slab. So puntahan natin yung lahat ng elevation sa column kung may marking, puntahan ng kanila. Yan, chineker ko na kung ilang cm from the top of finish floor level hanggang sa bottom na sa top ng beam bar, no? So kita natin na meron pa siyang kulang, kailangan na patakin pataas para ma-meet yung concrete covering ng slab natin. So ating isa-isa to, kailangan natin na double check yung trabaho ng mga tao para naman na masiguro natin na wala tayong repeated works pag nabuhusan, saka pagdating na ng finish level, no? Mahirap tayong magabol niyan sa slab. So tingnan natin dito sa kabila naman ang side dito, tingnan natin yung elevation niya, ay sakto. Kung bumaba ay babatakin natin. Yan, kailangan kasi double check lahat ng trabaho ng tao, hindi lang kahit sabihin mong i-mark level, no? Meron din siguro minsan na bumababa talaga, so atin ito puntahan, no? Yan, puntahan ko na para i-double check yung elevation. So yan, nakita natin na masyadong mababa. Sinukat ko sa more than 5 cm siya.
So ating babatakin ito. Kailangan na sa slab ng mga CCM na concrete cover, okay na yun. Kung malampas sobra-sobra naman, mahirap din yun. Kasi kailangan ma-meet natin yung concrete covering niya. So atin titingnan ito kung paano mabatak. And hinahanapan ko pa ng idea kung paano batakin pataas itong steel bar ng beam. So tingnan natin kung paano natin batakin. And guys, subukan ko nga batakin sa matigas. So kailangan magawa tayo ng paraan para kung paano bumatak, kasi mabigat na ito, lalo na nakakabit na yung stirrup at yung bars, no? Buti na lang yung mga extra bars hindi pa nakabit, kaya medyo masyadong magaan-gaan. Kung nakakabit ko yung extra bars, mahirapan tayo. Matigas talaga siya batakin. So kita natin yung paano batakin itong sa last gamit yung bender natin para umangat. Wala naman itong chain block para batakin. So itong paparaan natin, no? Gamit yung bender natin batakin. So hindi siya, so atin itong gawin ng paraan para umangat. So gagamitin natin yung reverse natin yung bender gamit yung hook na sa kabila para bumatak siya. So try natin batakin. So pwede pala siya, no? Pwede siyang batakin taas. Ito guys, yun, umaangat siya. So atin itong akatin, no? Taas para sigurado yung safety, hindi tayo kailangan for safety, kailangan sa proper balance ka. Ngayon mo rin yung apakan mo kung sigurado ka sa placing niya. So kailangan for safety, naka proper position ka bago ka bumatak. So ayun guys, nakita natin kung paano batakin. Yan. Tatoy, batawa. Tanak gigi ini malah. Ha? Nah, ini terus. Sige. Ipag-tiyak ka lang orang. Dibeli yang terus. Terus itu, tahu kan? Dia tengah. Yo. Tiyak. Yo. Para
Ilak-lak yun. Ilak lang ilak. Puro ilak mo na. Pero para hindi na magnaugran. Ay kung di naugran, yawan kita pang kangkan. Yawan kita tang patak pag bigyan ito. Para hindi rin nila magnaog. Dibli ang lambre para kan. Pag ano mo.